adlaw, may utos sa tanan, no? Ako dahil sa John Ray Bautista, isa ka estudyante din sa Central Mindanao University. Ug karon is nakitay isa ka activity nga buhaton, no? Which is ang kwan, mag-interview ta og isa ka tribe din sa Bukidnon. Ug tara, bani ko ninyo uban ang mga grupo. Kaamulan, magtipuntang tanan. Kaamulan, 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 magtipuntang tanan. Kaamulan, 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 magtipuntang tanan. Kaamulan is from the Binoket word amul, which means to gather. It is the gathering of the 7 ethnic tribes of Bukidnon, continuing the traditions as well as presenting a period of thanksgiving, showcasing the unique and vibrant history of the province of Bukidnon. It is a reminder for us to celebrate Kaamulan with a long-term vision in preserving the identity and embodying the aspiration of the 7 ethnic tribes. May hapon usab, no? Naa ta diri karon sa location sa ato ang interviewon nga usa ka tribe. So karon ubani mi ninyo. Tara. At dito sa video ito, dito na po namin sinimulan na kausapin at interviewin si Sir Mike patungkol sa kanyang tribo. At yun na po at ating simulan. Magandang araw po, Sir Mike. Kami po ay nanggaling sa Central Mindanao University upang kayo ay ma-interview po sa aming gawain sa pop culture tungkol sa mga kultura at mga tribo sa Bukidnon. Unang katanungan po namin ay, ano po ang inyong tribo? Sige, una sa lahat, nais kong i-introduce ang aming tribo na kung tinatawag ay kami ay nakapaloob sa 7 tribes. Kami ay isang matigsalo. Number 2. Ano po ang inyong mga kultura sa inyong tribo? Pag pinag-uusapan ng aming kultura, napakalawak ito. Ngunit bibigyan ko kayo ng mga ilang mga insights at mga ilang mga punto. Ang mga kultura ng aming sinusunod ay may mga kultura kami na ganun din sa Muslim. Yun ay ang lalaki ay pwede makapag-asawa ng isa o matsipin pa. As long as kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya o suportahan ang kanyang pamilya. Pangalawa ay ito yung may kinikilala kaming dato na kung saan ay yan yung kinikilala namin bilang isang mas mataas na posisyon mula sa aming tribo. Madunggan ra ka ba? Ano po ang inyong mga paniniwala or Mga paniniwala. So, noong una ay may mga paniniwala kami na nasunod mula sa aming mga ito. Yun ay ang mga paniniwala tungkol sa mga kulto, sa mga anito, mga kinikilalang Diyos mula sa tubig, sa langit, sa mga bato, at sa mga sulok ng buhay. At ang pangalawang paniniwala namin bilang isang matigsalo ay naniniwala pa rin kami na may mga espiritu na ninirahan dito sa mundo na karaniwang hindi paniniwala ng mga ibang tao. At ang pangatlo, yun ay ang tawag namin sa Diyos kung sa mga Kristiyano ay ang tamang terminong paggamit ito ay Diyos. Ngunit para sa amin, tinatawag itong magbabayo. so mayroon ba kayong dialekto? Kung meron, ano ito? Okay, yung dialekto namin ay since ako personally ako ay isang mix ng isang Manobo at Tigsan. At yung dialektong sinusunod ko, yun ay natawag natin Manobo. So, kahit na
na ako ay isang manubo ay hindi ako ganong nalubhas sa pagdating sa akin dito. Kasi ako ay lumaki sa isang urban na lugar na kung saan ay pinalagyan ko ng aking mga magulang na nakapalibot sa mga taong Cebuano. Pero may mga ilang termino mula sa aming dialekto na alam ko, katulad na lamang ng dialect ng magbabayan, ibig sabihin ng isang Diyos, na termino na ibig sabihin sa Cebuano isang tubig, at iba pang mga termino ay halimbawa ay madakalaka, ibig sabihin is marami yun. Okay, halimbawa matai, ibig sabihin ay maganda. Ay, Parang Muslim rin. May mga termino kami sa Manolo na para may pagkapareho sa Muslim. may mga holidays din po ba kayo katulad ng festival? Festival. Siguro kung pag pinag-uusapan yung mga holidays, isa sa mga alam ko ay yung since na meron tayo dito sa Pilipinas ay yung pag-celebrate natin ng Kamulan. Kasi parang general na yun sa lahat ng mga native dito na naninirahan sa Bukidnon, specifically yung 7 tribes. Salamat po. Ano ang inyong mga karaniwang pagkain or mga delikasihan sa inyong field? Okay. I don't think so kung may mga specific kong pagkain na kami hindi kasi. Pero isa sa mga naalala ko na niluluto ng aking mga ng aking lolo at lola ay yung palapa. Kung hindi nyo po alam yung palapa, ito po yung isang uri ng pagkain na ang isa sa mga ingredients po nito ay ang onion leaf. If naalala po niya, if alam niyo po yun, ito po ay ginikit-git ng maliliit at piniprito po ito gamit ng mantika at hinaluan ito ng niyog. Mas masarap ito kapag hinaluan din ito ng sili kasi kami mga Manobo ay matigsalog pala, pero yung dialect namin ay Manobo, kami mga matigsalog ay mataas yung tolerance namin pagdating sa mga maanghang. Number 6. Paano ninyo ipinapasa ang inyong tradisyon at kaalaman sa mga sumusunod na henerasyon? Para sa akin ay siguro sa pamamagitan ng paggamit ito sa araw-araw, at pangalawa ay yung i-educate natin sa susunod na henerasyon. Halimbawa kung ako man ay magkakaroon ng pamilya, kasi hindi yun malabo, pupunta tayo doon sa mga punto. Ituturo ko ito sa aking mga anak, magiging anak, at yung mga nalalaman ko tungkol sa aming mga paniniwala, ituturo ko rin at the same time. At yung mga yung pagpapakita ko ng halaga sa aming tradisyon, katulad na lamang ng pagsunod ng pagrespeto sa aming dato, kasi isa yun sa mga sinusunod namin. Kasi personally, naging converted ako. Yung may mga paniniwala kasi kami sa Manobo na hindi ko na sinusunod. Yun ay ang paniniwala sa mga ani-anito. Since daw na naging Pentecostal na ako, hindi kami naniniwala na sa mga ripulto, sa mga Diyos ang naninirahan sa mga matutuloy at sa mga sulok nito. Pero may isang bagay talaga na gusto ko ipasunod sa aking mga. Yun ay ang pagbibigay pugay at respeto sa aming dato na siyang nag-govern sa aming dato. Panghuling katanungan po, paano ninyo pinapalagahan ng inyong kultura? Okay. Pinapahalagahan para sa akin, pinapahalagahan ko ang kultura sa pamamagitan ng paggamit nito at pagpapakilala sa mga taong kakilala ko. Kasi ang kultura ko ay hindi ko kinakahiya. Napapahalagahan ito sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa iba't ibang tao. Pagpapakilala nito sa iba't ibang lugar. Kasi sa pamamagitan, kahit sa mga simpleng bagay na yun ay naipapakita mo sa mundo na naging proud ka at napapakita mo na hindi nangyayaring okay. Pwede na tayo stop lang. Ako gusto na thoughts. Para sa akin, napapahalagahan ko ang kultura sa pamamagitan ng paggamit nito at pagpapakita ng halaga sa iba't ibang tao. Lalo-lalo na sa mga taong kakilala ko. Ini-introduce ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay
pagpapahalaga at paggamit nito sa pang-araw-araw. May mga ibang aspeto kasi sa aming kultura na kinakailangan din palakasin at pag-ipunin. At may ibang aspeto din sa mga kultura na hindi na gaano iniinsayo ng mga nakakarami. Pero para sa akin ay naging isang malaging parte pa rin ito